Ito ay isang misteryo ng pag-ibig na humihigit sa lahat ng pangunawa ng tao. Salamat sa pananatili mo sa amin at sa pagiging pagkain na nagpapalusog hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ikaw ang aming lakas sa kahinaan, ang aming kanlungan sa mga bagyo, at ang ilaw na nagbibigay liwanag sa landas. Panginoon, napupuno ng pasasalamat ang aking kaluluwa, dahil ang iyong pag-ibig ay walang hangganan, at ang iyong katapatan ay walang hanggan. Gusto kitang purihin, Jesus, sa hindi kailanman pagkapagod sa paghihintay sa amin, sa palaging pag-aalok sa amin ng iyong pusong puno ng awa. Kahit na hindi namin alam kung paano tumugon sa iyong pag-ibig tulad ng nararapat, patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkakataong pinalampas ko ang pagkakataong makasama ka, para sa mga sandaling mahina o walang malasakit ang aking pananampalataya. Patawarin mo rin ako, Panginoon, para sa mga kaluluwang hindi kumikilala sa iyo, na hindi naniniwala sa iyo, na hindi sumasamba o nagmamahal sa iyo. Gusto kong maging isang tinig na, mula sa aking kaliitan, pupunan ang mga kawalan na iyon, at sasabihin sa iyo ng may katapatan, mahal kita, Panginoon, at gusto kitang mahalin araw-araw ng higit pa. Kapag kasama kita, Jesus, ang lahat ay nagkakaroon ng bago at malalim na kahulugan. Ang mga kagalakan ay napupuno ng kagalakang lumalampas, at ang mga kalungkutan ay nakakahanap ng kaaliwan sa iyong yakap. Ang aking mga pakikibaka, gaano man kahirap, ay nagiging mga pagkakataon upang lumago sa iyong tulong. Ikaw ang sagot sa aking mga tanong, ang kapayapaan sa aking mga paghihirap, at ang lakas na nagtutulak sa akin na sumulong kapag ang aking mga hakbang ay nag-aalinlangan. Paano ako matatakot kung ang iyong pag-ibig ay pumapaligid sa akin? Paano ako magdududa kung alam kong hindi umaalis sa akin ang iyong tingin? Bigyan mo ako ng biyaya na palaging magtiwala sa iyong mga plano upang maunawaan na lahat ng pinahihintulutan mo sa aking buhay, gaano man kahirap, ay may mas malaki at perpektong layunin. Jesus sakramentado, ngayon gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng ako nang walang reserbasyon. Inialay ko sa iyo ang aking mga kagalakan, ang aking mga alalahanin, ang aking pinakaaasam na mga pangarap, at ang aking pinakamalalim na takot. Lahat ay inilalagay ko sa iyong paanan. Nagtitiwala na sa iyong mga kamay, ang lahat ay makakahanap ng tunay nitong lugar. Turuan mo akong mabuhay upang kalugdan ka at maging isang refleksyon ng iyong pag-ibig sa mundo. Naway malaman ng mga nakapaligid sa akin na mayroon pa ring mga kaluluwang nagmamahal sa iyo, naghahanap sa iyo ng may katapatan, at kinikilala ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig, isang buhay na patotoo na ikaw ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan at pag-asa. Panginoon ng tabernakulo, hindi ko maintindihan kung paano makakalayo sa iyo ang mundo, kung paano mapapatay ng napakaraming distractions, ingay at alalahanin ang pagnanais na makasama ka. Naliligaw tayo sa mga bagay na walang kabuluhan. Nakakalimutan na sa iyong presensya ay nasa atin ang lahat. Doon sa harap ng tabernakulo, walang anumang kulang. Sa iyong pag-ibig, natatagpuan namin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ang pag-asa na nagpapanibago at ang lakas na sumusuporta. Tulungan mo kami, Panginoon, na huminto, hanapin ka sa katahimikan, tuklasin muli ang kagalakan ng pamumuhay sa iyong biyaya.
at palaging lumakad sa ilalim ng iyong mapagmahal na tingin. Gusto kong hilingin sa iyo, Jesus, ng buong puso ko, para sa lahat ng kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo. Hinihiling ko rin sa iyo para sa mga taong marahil dahil sa sakit o pagkadismaya ay lumayo sa iyong pag-ibig, para sa mga nawalan ng pananampalataya at naglalakad sa kadiliman ng pag-aalinlangan. Hipuin mo ang kanilang mga puso sa lambot ng iyong biyaya, Panginoon. Magpakita ka sa kanilang mga buhay sa isang natatangi at espesyal na paraan upang maranasan nila ang kagalakan at kapayapaang walang kapantay na ikaw lamang ang makapagbibigay. Naway maramdaman nila ang iyong mapagmahal na yakap, matuklasan ang iyong katotohanan, at ang kanilang mga buhay ay mabago ng apoy ng iyong pag-ibig. Gusto ko ring itaas ang aking panalangin para sa mga labis na nagdurusa, para sa mga may sakit na nakikipaglaban sa sakit, para sa mga nag-iisa at nakakaramdam ng bigat ng kalungkutan, para sa mga nawalan ng pag-asa at hindi nakakahanap ng kahulugan sa kanilang paglalakad. Maging kaaliwan mo sila, Panginoon, ang kanilang hindi matitinag na lakas, ang kanilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Punuin mo sila ng iyong presensya, pagalingin mo ang kanilang mga sugat, at bigyan mo sila ng katiyakan na hindi sila nag-iisa dahil palagi kang lumalakad sa kanilang tabi. Jesus, pusong Eukaristiko na nag-aalab sa walang hanggang pag-ibig para sa bawat isa sa amin, sindihan mo ang aking puso sa parehong pag-ibig na yon. Turuan mo akong mahalin ka tulad ng pagmamahal mo sa akin, nang may pagtatalaga, nang may katapatan, nang may walang hanggang pasasalamat. Tulungan mo akong kilalanin ang iyong presensya sa bawat sandali ng aking buhay. Mabuhay araw-araw bilang isang regalo at ibahagi ang iyong pag-ibig sa mga nakapaligid sa akin. Gawin mong ang aking buhay ay maging isang refleksyon ng iyong kabutihan, isang ilaw na gagabay sa iba patungo sa iyo. Puso ni Jesus, sa iyo ko inilalagak ang aking tiwala. Nalalaman na sa iyong awa ay natatagpuan ko ang kanlungan at kapayapaan. Puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong mundo. Matamis na puso ni Maria, ang aming mapagmahal na ina at gabay sa langit, maging aming ligtas na kanlungan sa mahihirap na panahon. Ikaw, na nagdala sa iyong sinapupunan sa tagapagligtas ng mundo, at palaging nananatiling malapit sa amin, turuan mo kaming mamuhay bilang tunay na disipulo ng iyong anak. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, kumilos ng may kabutihang loob, harapin ang mga hamon ng may katapangan, at manatiling matatag sa aming pananampalataya. Mamagitan ka para sa amin, Maria, upang hindi kami kailanman lumayo sa landas ni Jesus. Dalhin mo kami sa kamay ng may pagmamahal ng ina, at gabayan mo kami ng ligtas patungo sa langit, kung saan magagalak kami magpakailanman sa presensya ng iyong anak. Ngayon, Jesus, gusto kong italaga sa iyo ang aking buhay, ang aking mga iniisip, ang aking mga salita, ang aking mga gawa. Gusto kong ang aking puso ay maging isang buhay na altar kung saan palagi kang mananahan. Bigyan mo ako ng biyaya na palaging hanapin ka, makasama ka sa tabernakulo, sambahin ka sa Eukaristya, at ibahagi sa iba ang mga kababalaghan ng iyong pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Sa langit at sa lupa, luwalhatiin palagi ang iyong sakripisyo para sa amin. Sa langit at sa lupa, kilalanin palagi ang iyong walang hanggang pag-ibig. Minamahal na Panginoon ng tabernakulo, baguhin mo ang aming mga puso at gawin mo silang katulad ng sayo.
Tulungan mo kaming mabuhay araw-araw ng may pasasalamat, may kagalakan, may pag-asa. Ikintal mo sa amin ang apoy ng iyong pag-ibig upang madala naming ito sa mundo at maging mga saksi ng iyong awa, upang ang mensahe ng pag-ibig na ito ay makarating sa maraming puso. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang sandaling ito sa iba. Mag-iwan ng komento na may panalangin, papuri o kahilingan. Anyayahan ang iyong mga kaibigan at pamilya na sumama sa panalangin. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng mga kaluluwa na umaaliw kay Jesus at nagpapatotoo sa kanyang pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Narito ang iyong hinihiling na salin. 5 minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, naroroon sa Eukaristya, sa maraming tabernakulo sa buong mundo, nakalimutan at minsan inabandona. Ikaw ang nagbigay ng iyong sarili bilang isang bilanggo ng pag-ibig. Patuloy na naghihintay na dalawin ka namin at magpahayag ng kahit anong gawa ng pag-ibig, gaano man kaliit. Ngunit hindi ka tumitigil sa pagmamahal sa amin at palaging inaasam ang aming pagtitiwala at aming pagmamahal. O Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain at isabuhay ang pag-ibig araw-araw. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ako upang palagi akong lumakad sa tuwid at mabuting landas. O Panginoon ng tabernakulo, pagalabin mo sa aking puso ang mas malalim at masigasig na pag-ibig para sa iyo araw-araw. Si Jesus sa tabernakulo ang pinakatapat at kahangahangang kaibigan na maaari kong matagpuan. Kailangan ko lang buksan ang aking puso para mahalin ka at tutugon ka sa pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng pagbubuhos ng masaganang espiritual na biyaya at tulong sa aking buhay sa lupa. Sa isang maliit na gawa lamang ng pag-ibig sa iyo, bibigyan mo ako ng isang karagatan ng biyaya na hindi lamang magpapayaman sa aking espiritual na buhay, kundi tutulong din sa akin sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Dapat kong matutunang pahalagahan ang maliliit na bagay na hinihiling mo sa akin upang magawa kong gawin itong malalaking gawa ng pananampalataya. O Jesus sa tabernakulo, narito ka sa katahimikan at kababaang loob bilang isang bilanggo ng pag-ibig na naghihintay. Tinuturuan mo ako ng mahahalagang birtud na dapat kong linangin. Pasensya sa lahat ng sitwasyon, kababaang loob upang kilalanin ang aking mga kahinaan, pag-ibig upang ibigay sa iba, pagtitiwala upang isuko ang aking sarili sa iyo. Bukod dito, tinuturuan mo ako ng kahinahunan sa mga salita at sa mga gawa at katahimikan upang pakinggan ang iyong tinig. Tinuturuan mo rin akong magkaroon ng kapayapaang panloob, pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagkahabag sa iba. Ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy na humahanga sa akin tungkol kay Jesus na Eukaristiko. Pinili mong manatili sa katahimikan at kababaang loob bilang isang paanyaya para lumapit kami sa iyo at matutunan ang mga birtud na ginawa mo. O Jesus, minsan ay gumugugol tayo ng maraming oras sa pagsasalita, pagpapahayag ng ating sarili sa harap mo. Nakakalimutan na ang pagtitipon sa katahimikan upang magnilay sa iyong mga kababalaghan ay isa ring kahangahangang paraan ng panalangin. Ang iyong katahimikan ay isang paanyaya upang pumasok sa isang mas malalim na panalangin. At ang iyong pasensya
ay nagtuturo sa akin na magtiis at maging matiyaga. Ang iyong kababaang loob ay nag-aanyaya sa akin na mamuhay ng may kababaang loob araw-araw. At ang iyong pagtitiwala ay nagpapagising sa akin ng lubos na pagsuko. Pagkatapos kong pagmasdan ka, nakarating ako sa isang mahalagang konklusyon. Ano ang ginagawa ni Jesus habang hinihintay niya tayo sa tabernakulo? Mahal niya tayo.